Kahit sobrang lakas ng ulan, walang tigil ang aming pangangarga ng yelo. Walang makapigil sa mga taong desidido maghanap buhay. Kahit malakas man ang alon o tirik ang araw, aming susuungin para sa pamilya. Tara, subaybayan ninyo ang aming hanap buhay. So what's up mga ka-aqua? Nandito na tayo ngayon sa gitna ng West Philippine Sea. Sumama na tayo dito sa laot. Pero bago ang lahat, papakita muna sa inyo yung pangyayari bago tayo sumama dito sa bangkang to. So nandito na tayo ngayon sa palengke ng Balayan para bumili ng mga pain. So dito kami bumibili ng pagkain ng pamain sa pangingisda. Ito. Tama ito. Tama na ng Bantex. Ilang Bantex na nabili ko. Dito para na puno. Yan ba itong sa akin? Sana yung kawalan. Karing orange ang ano. Pagkali ito? 8.20. Bakit mahal ito? Ay, gawang maburong yan, mahal dito ako. Ang ano naman burok? Kain-kain din. Ayan ang binibili nila. Ha? Ewan ko sa gamay. Dito sa tindahan na to, marami ka mapagpipilian ng mga gamit pang dagat. Kaya dito kami bumibili sa mga kailangan namin sa laot. Video ko. Ay, musta mga ka-aqua. So, eto na yung napamili namin doon sa Balayan. So, eto. Tamsi or nylon saka mga pamain. One. Saka malilit na nylon pa. Saka plastic. Ayun. At makikita nyo na kung paano to gamitin pagdating sa laot. Kung ano yung iba't ibang pamamaraan ng paghuli ng mga isda na natin ipapakita actual sa laot. Sa vlog. Hi guys. 40 guys. 40. At dito, bago kami pumalaot, pinapalitan sa amin ng kawayan dito sa gilid para may laban sa malakas na alon na aming susungin. Kahit maulan, tuloy pa rin ang aming trabaho kahit bagyo susungin para sa pamilya na naiwan sa bahay. Love. Ang pangalan? Love. Oo. Sige.
ka-aqua, no? Yun yung mga pangyayari bago kami umalis dun sa tabi. Pero dito naman gusto kong sabihin sa inyo na dito talaga ako dati sumasama. Ilang taon din ako sumama dito mga ka-aqua. Kaya gusto ko siya i-share sa inyo para at least mas makilala nyo kung ano ba yung background ko, background ni Ian, kung bakit ba siya nagbablog, o ano ba yung mga adventure na pinagdaanan ko sa buhay dati. Kaya naisip ko na what if sumama ako ulit sa mga bangkang sinamahan ko dati. Isa to sa sinamahan ko dati. So ito ang una kong naisip na ipakita muna sa inyo. And nandito kami ngayon sa gitna ng West Philippine Sea. Dito din na-experience ko dati, 2022 or 23 ba yun, nabangga kami ng barko na biyaheng China. Tanggal yung mga palangoy namin, yung mga ganito. Yan, natanggal yan dahil nabangga kami ng malaking barko. Sad to say, hindi kami binayaran nun. Lugi kami, tapos isang buwan kami walang laot. Hirap ng buhay namin dati. Dito sa laot, mahirap ang buhay, pero masaya naman yung mga tao. Masaya naman kami sa kung anong trabaho namin. Kaya, ganun lang, kung wala mangingisda, wala mga isdang makakain dyan sa tabi, wala tayong ihatid na pagkain sa mga mamamayan dyan sa tabi pag wala kami mangingisda, di ba? So, malaking ambag sa community natin, yung mga katulad naming mangingisda. Proud to say na sabi ko, mangingisda ako, kaya naging pangalan ko yung Aquaman. So, eto, papakita ko sa inyo kung paano yung mga process na ginagawa namin dito. Paano kami manghuli ng isda, paano yung mga sideline namin dito na panghuhuli ng isda ng individual. Yun. Ang mga nahuli pala namin isda dito is yung mga yellowfin, skipjack o sa English, tulingan, galunggong na mas kilala nyo, tsaka matambaka. At marami pang iba. Pero yun yung mostly na makikita nyo talaga sa palengke na parating nyo nabibili. Dito yan ang galing. Sa lawak na to, sa area na to. Ayan, sumenyas na yung busero. Pupunta lang tayo sa tapat na bagsakan ng lambat. Eto sila ang tatalon mga ka-aqua. Nakahanda na yung ano namin. Hahawak na lubid at saka yung pataw. Tatalon sila para maiwan. Ingat kayo. Yan ang iikutan natin. Yung bangkang yan. Iikutan natin kasi ang isda nandyan sa may umiilaw na yun na maliit. Yan. Nandyan yung isda. So, yan na sila. Layo na nila. Iikutan natin sila. Kaya medyo pakurba yung bagsak ng ano namin. Ayan na yung ano, ayan na yung tumalon kanina sa lubong na natin.
Ayan na. Ano na yung buya natin. Nabilog na. So kita kits, may trabaho na muna kami. Tara, samahan niyo ako. Sisilipin natin sa ilalim ng dagat ang aming mga huli. Kapag ganito, madugo ang isda. Mag-ingat ka. Baka may pating sa paligid at mapagkamalan ka nilang pagkain. At pagkatapos namin kolektahin ang lahat ng isdang nahuli, napag-isip-isip namin na pwede namin linisan muna ang aming bangka kasi napakarami ng dumi or lumot sa ilalim nito na siyang nagpapabagal sa takbo ng bangka at posibleng ikakasira ng aming bangka kasi ang bangkang to gawa lang to sa kahoy, madaling masira, kaya kailangan well maintained to sapagkat sa bangkang ito nakasalalay ang aming mga hanap buhay. Kaya saludo ako sa mga kapwa ko mangingisda. Alam kong hindi madali ang ating hanap buhay na to. Pero eto tayo, lumalaban ng patas, siya sakripisyo, kahit abutin ng uno sa laot, patuloy pa rin para sa pamilya at sa pangarap. At sana na may sabay-sabay tayong alagaan ang ating karagatan. Iwasan natin ang pagtapon ng mga basura na siyang dahilan na pagkasira ng tahanan ng mga isda. At paminsan-minsan, nakakain pa ito ng malalaking isda, kaya ito ang nagiging sanhi ng kanilang pagkamatay. Buti na lang nakolekta na namin ang aming mga huling isda bago siya nagkaaberya at nakisama rin ang alon. Napakalaking pasasalamat namin. Biglang kumalma ang kaninay galit na mga alon. Gumagawa na.